videos that will help you become a better person and live a fantastic life. Again, our one big powerful message is this: great leaders sacrifice greatly. Pakitapik na yung 5 na makakatabi mo, sabihin mo sa kanya, you are a leader. You are a leader. At patuloy natin, ano yung una, kahit sa leaders? Ano yung una? Judges. Dalawa? Kings. Ito pangatlo, priests. Sabihin nyo nga, priests. Priests. Yung mga Jewish priests, lahat Levites, okay? Lahat Levites. Hindi tulad ng ibang tribo, ikaw we have 12 tribes, tama? Yung mga Levites, sila yung pang-11 na tribe. Ang trabaho ng mga Levites, ito, alagaan yung templo. Yung ibang tribes, ang trabaho nila, alagaan yung lupain. So, nakikita niyo na yung task, okay? So, wala silang namamanang lupa. Walang namanang lupa yung tribe ng mga Levites. Bakit? Kasi nag-templo ang alagaan nila. Basahin natin, sabi ni Moses, the Levitical priests indeed, the whole tribe of Levi, are to have no allotment or inheritance with Israel. Wala daw silang mamamana, makukuhang lupa. They shall live on the food offerings presented to the Lord, for that is their inheritance. They shall have no inheritance among their fellow Israelites. The Lord is their inheritance, as He promised them. Alam niyo, sa isang agrarian society, tulad ng Israel, kapag sinabi mong lupa o land, hindi yan yung lupa talaga literal. Hindi yan yung mga pinag-aawayan ng mga pamilya ngayon. Pag sinabi mong lupa, pag narinig nyo, nabasa nyo yung land o lot o lupa sa Bible ng panahon para sa mga Israel, ang ibig sabihin niyan, pagkain. Land means food, not the lupa per se. Hindi yan yung, ito yung pagpapatayuan mo ng kondo. Hindi. Ang ibig sabihin ng land, food, pagkain. So the Levites were unique because they could not work in the field. Hindi nila trabahong magtanim. Ang trabaho nila, alagaan ng templo, yung temple. So Brother Bars, paano sila kakain? Ito na. Yung mga kapatid nila, the other tribes, yung mga nagtanim, yung mga nag-aalaga ng mga lupain, sila ang magpapakain sa kanila. Kailangan nilang dumepende sa offering ng mga tao para sa kanilang pagkain. Kung ako isang Levite, medyo matatakot ako. Nakakatakot yung ganyan. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Paano kung hindi sinunod ng mga tao, ng ibang tribes, yung utos ng Diyos? Tapos hindi sila mag-offer ng pagkain. Hindi wala kaming kakainin. Hindi kami mabubusog. But, sabihin niyo, but God designed it this way. Para para sabihin sa kanila lahat na, you're one family. You're in this together. Yun ang sinasabi ng Diyos. Isang pamilya kayo. So huwag kayong mag-alala. Ito yung task nyo, bibigyan kayo ng pagkain ng mga yan. Anong gusto iparating sa atin ito? Sabihin nyo kung ano? No! Leaders are not strong men who don't need anyone. Ang mga leader din po, kailangan namin ng ibang tao. Hindi kami solo flight. Ang leaders hindi solo flight. Leaders are part of a team. Leaders depend on their followers. This is a very humbling experience for them. For leaders, and nung mga panahon ng mga Israelites, again, tignan niyo ako. Diba, pogi talaga? Tignan niyo ako, Pakinggan niyo mabuti ito. Ang tawag po sa amin, builders. So we are peace builders. Yung iba, ang tawag sa amin, pastor. Yung mga hindi nakaka-attend sa peace, yung mga hindi nakakapunta sa peace, pag makikita kami, ang tawag sa amin, pastor. Meron yung minsan, isang teacher sa isang public school sa Pasig. Ang sabi niya sa akin, pastor, oops, teka lang. Sabi, di ba ikaw yung nakikita ko na papanood ko sa TikTok, yung lumalabas sa TikTok? Hindi ko ako yun, sabi. Hindi ikaw yung lumalabas sa TikTok. Hindi ako lumalabas sa TikTok.
TV ako lumalabas. Hindi, biniro ko lang naman siya para yan yung literal na lumalabas sa TV, tapos mahaba yung buhok. Anyway, so again, faith builders, ang trabaho namin sa peace ay not just to preach. We are not here to just preach, but to build peace. Kami ang overall in charge sa lahat ng gawain natin in this community. Those are peace builders. And as peace builders, we are unique. Sabi niyo kung bakit? Hindi tulad ng ibang pastor, we, peace builders, are bivocational. Sabihin nyo nga, bivocational. Ibig sabihin ng bivocational, hindi lang isa ang bokasyon namin. Yung mag-preach ng Word of God, sa peace, to build the peace. Hindi lang po yun ang trabaho namin. Hindi lang po yun ang bokasyon namin. We are and should also build our own businesses. We should also build our own careers. Kaya kami mga builders, meron din kaming ibang trabaho. Yung iba, ang trabaho nila, motivational, inspirational speaker, corporate trainer, retreat and recollection facilitator sa companies, sa schools. Those are my jobs. Ilan yun sa mga trabaho ko. And I have my own training consultancy service, yung Raise Your Bars, if you're familiar with it. I'm also a life coach and an ipon coach. So, yun yung trabaho ko Monday to Saturday. Pag linggo, I'm a preacher. That's my job. Pero hindi lang ako. Pati yung ibang mga peace builders, ganun din yung trabaho nila. Yung ibang peace builders, naman, makukulit kayo, meron tayong peace builder na doktor. May peace builder tayo, makukulit kayo, may peace builder tayo na lawyer, attorney. Meron tayong peace builder dati na malapit ng maging pare. Umalis siya sa magiging builder at ilang buwan na lang magiging pare na siya. Nagdadasal po ako na meron din manggaling na pare sa Krista po. Meron tayong mga builders na teachers. Marami tayong builders na teachers, mga guro. Meron tayong mga builders na businessmen. Bivocational. Bakit kami bivocational? Tala niyo kung bakit? Because we don't want to burden anybody, especially our spiritual family. Hindi kami yung, aasa sa love gift. Ayaw namin umasa sa mga love gift ng community para makakain kami. No. Ayaw namin ng gano'n. May sarili kaming trabaho na ginagawa. Pero alam niyo, sa totoo lang, sobra pa rin akong natatouch kapag may mga ilan sa inyo na uma-approach sa akin after the feast, ako sasabihin, tara bro, kape tayo. Tara bro, kain tayo. Treat ko na. Natatouch pa rin ako. Pinagdadasal ko mamaya. Pero mas naman, may iaabot na software. Ako sasabihin sa amin, eto bro, para sa'yo yan, brother. Hindi yan love offering. Para sa'yo talaga yan, sana tanggapin mo. It's our one way of thinking and loving you. So ako, natatouch, maniyak-iyak, tapos titignan ko yung software, ang laman, 20. So, iyak ako. Pero natatouch ko rin pag gano'n, kasi at least kahit pa paano, we can feel your love. We are honored and blessed. And we thank you for loving us. We thank you for loving our families. Indeed, we are really a family. So maraming salamat. Pakisabi nga sa katabi mo maraming salamat. Balikan natin na. Again, yung pinag-uusapan natin, ganyan yung mga priests noong panahon ni Moses. Ang inaasikaso nila, templo. Walang lupa. Here's the fourth one, prophet. Pakisabi nga prophet. Sa lahat ng mga leaders, espesyal ang role ng mga prophet, ng mga propeta. Kaya siguro sila yung huling binanggit. Dahil siguro, paano kung yung tatlong yun, yung judges, yung kings, yung priests, hindi sumunod sa Diyos, pumalpa. Sino ngayon ang magsasabi sa kanila na bumalik sa Diyos? Diba? Ito may singit ko lang. Commercial. Today,
our modern prophets are the priests. If the leaders, so that we can understand this, if the leaders of the country, that yun yung mga kings nung panahon na yun, na medyo nakita nilang mali na ang ginagawa, they will tell them, magbalik loob tayo sa Diyos. They will tell them, morality. Listen to this. Maisingit ko lang ito. I believe, ito yung sabi ng Holy Spirit. Laging sinasabi, there's a separation of church and state. Here's the thing. I will give you a history background. Bigyan mo ng konting oras nito. Konti ng konti. Yung separation of church and state, hindi yun para sa simbahan. The separation of the church and state, para yun sa state. Kasi nung panahon dati ng Kastila, ang mga leaders nangingialam sa simbahan. That's why ginawa nila yung law na yun. That law is for the state, not for the church. The church may pakialam sa lahat. Church na, di ba? Am I making sense? Yes. Kaya, nakatawa ako kapag may magbabalot. May separation of church and state. Gusto kong ganito yan. Yes, there is. Pero, yung batas, or whatever you call that, yung law na yon, yung idea yon, it's for the state, not for the church. Kasi sino magsasabi sa leaders na, oy, medyo mali na yung ginagawa natin, yung morality natin. Am I making sense here? Yes. Yun. The priests today are the modern prophets. Now, let's go back. God said, Deuteronomy, basahin natin, I will raise up a prophet like you from among your fellow Israelites. I will put my words in his mouth, and he will tell the people everything I command him. Kung babasahin niyo ang buong Bible, makikita niyo kung paano nag-take advantage yung mga judges sa mga mahihirap. Makikita niyo rin kung paano nag-ipon ng mga armas, nag-ipon ng babae, nag-ipon ng kayamanan, yung mga hari, yung mga kings. Mababasa niyo rin kung paano inabuso ng mga priests ng panahon ngayon, yung mga kanilang authority. So in every generation, God sent prophets to bring them back to Himself. Nasusundan nyo na, kaya nga pagkatapos ni Moses, sino pinadala? Joshua. After ni Joshua, si Samuel, and then si Nathan, and then si Isaiah, tapos si Jeremiah, tapos si Ezekiel, si Amos, Habakkuk, Micah, Malachi, and Elijah, and so on and so forth. Ang pinakahuling propeta, sino? John the Baptist. Diba si John the Baptist, sabi niya sa hari, mali yung ginagawa mo, nakikirelasyon ka sa asawa ng kapatid. Anong ginawa nun? All these prophets experienced hardship. Ang hirap ng buhay nila. All these prophets experienced hardship. Lahat sila naka-experience ng problema. At isa sa mga bagay na paulit-ulit na nagiging mensahe nun sa kanila, ito, talaga nyo kung ano? Leaders intentionally lose, so others win. Leaders lead. Leaders are lovers. Leaders lay down their lives for others. Great leaders sacrifice greatly. May I invite everyone to stand. When you hear the word sacrifice in the Bible, sino talaga yung mas una ninyong naiisip, una ninyong naalala? When you hear the word sacrifice, Jesus. You see, my dear Pistaluban family, Jesus gave the ultimate sacrifice. Binanggit sa Deuteronomy, for the first time, yung tungkol sa paparating na propeta, and that's Jesus. Sabi ni Moses, pakita natin, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your fellow Israelites. You must listen to him. Naniniwala tayo na ang tinutukoy ni Moses dito, it was Jesus. Pero hindi pa niya kilala si Jesus. Pero ang tinutukoy niyang paparating, it was Jesus. You see, my dear Pistaluban family, Jesus became the greatest judge, the greatest king, the greatest priest,
the greatest prophet. Jesus is the merciful judge who favored the poor. Diba? Para sa kanya, poor, mga mahihirap, malapit kayo sa akin. Jesus is the King of Kings na ang trono niya, yung cross. Jesus is the high priest who did not only sacrifice, pero siya mismo yung sacrifice. Jesus is the prophet who did not only speak the word, but he was the word became flesh. That is Jesus. Your Jesus. Kalo namatay yung balahin mo. That is your Jesus. Alam niyo ng panahon ngayon, the people in charge, the leaders ng panahon ngayon, the selfish leaders of Israel ng panahon ni Jesus, pinatay siya. But listen to this. God rescued Jesus. Muli siyang nabuhay. Tama? At ano ang pinapakita nito? Ano ang pinapaliwanag nito? Ang pinapakita nito sa buong sanlibutan na at the end of the day, listen to this, yung palagpasin ko, leaders who sacrifice are rewarded with victory. Lahat ng mga leaders na nagsasakripisyo, may reward yan. May reward lagi. If you are a father who sacrificed, if you are a mother who sacrificed, a sibling, a sister, a brother, a friend, an employee, a business person na nagsasakripisyo para sa iba, para sa pamilya mo, listen to this. Listen to this. I am speaking straight to your heart. You will be rewarded by God. You will. Because leaders, sacrifices, nakikita yan ng Diyos. I know right now, ikaw ang dami mo ng sakripisyo. But do not worry. God sees all your sacrifices. And hey, He will reward you. Sa mga sakripisyo mo. I want to share with you this. Ang ganda ng description ni St. Paul sa sacrifice ni Jesus, the greatest leader. Sabi niya nandiyan, basahin natin. Sabi ni St. Paul, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Sabi dyan, alam niyang Diyos siya, pero hindi niya isinapantay sila ng Diyos. Sabi making sense here? Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant. Being made in human likeness. Alam niyang Diyos siya, pantay siya ng Diyos, pero hindi niya inisip nun, dito ako, papantay ako sa mga tao. And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name. That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Mga kapatid, ito po yung rason kung bakit pwede niyong pagkatiwalaan ng Diyos. Kasi nga namatay siya para sa iyo. Kaya pagkatiwalaan mo siya. This is the reason kung bakit kailangan mo sumunod sa Kanya, that you can follow Him as a leader. Bakit? Yung leader mo nagsakripisyo para sa iyo. That's the reason why. Follow Him today. Trust Him today. Today, as we come into worship, I invite you to love your leader. I invite you to love your Jesus. He is here today. He is there beside you. Worship Him today. At habang ginagawa mo yan, He will transform you. He will make you a leader na tulad niya. You'll have the power to sacrifice like Jesus and represent God's love, represent Jesus' love in the world. Come on, let's worship the Lord. Let's worship Jesus today. Thank you for watching. Be sure to subscribe to this YouTube channel para wala kayong ma-miss na video at live stream. Please also share this video to your loved ones, families, and friends. And do not forget
that you can join us here live sa Feast Dagupan. God bless you all more. Mama Mary loves you.